Okay, computer hardware fundamentals tayo. Doon tayo sa topic na hardware and software. So, tingnan natin dito sa lecture natin ngayon. Dito merong image. Scan documents ng book. Explain ko yung mga nakikita nyo dito na image. And then, basahin muna natin. Explain din natin in Filipino. So, hardware. Ano ba yun? So, hardware and software are the two basic parts of a computer system. Hardware is any part of a computer system you can see or touch. Peripheral. A peripheral is any piece of hardware attached to a computer, such as a printer. So, take note, tignan natin dito yung sample ng hardware dito is desktop computer. Sa left side ng image, ng photo is yung desktop casing. Sa gitna yung yung monitor. Then sa kanan niya yung peripheral ang pinapakita is printer. Okay? Software naman. Software is a set of electronic instructions that tell a computer what to do. You cannot see or touch software, but you can see and touch the packaging the software comes in. Electronic instructions to. Sinasabi nito kung anong dapat gawin ng computer. Hindi natin makikita or mahawakan yung software. Pero yung makikita natin at mahawakan yung pinaglagyan ng software. Bawa kung naka-burn siya sa CD or sa DVD RAM or DVD recordable disc, or kung naka-box siya dito, sample nga dito sa image natin, nakalagay siya sa box, which is makikita natin spreadsheet saka word processor. Application software. So, ano ibig sabihin nun? Fall into the category of a software yon. So, pag application software allows you to accomplish specific task. Popular application software includes Microsoft Word and Intuit Quicken. So, ito yung sample na binigay sa book, Intuit Quicken. Tapos, operating system software controls the overall activity of a computer. Most new computers come with the Windows 98 operating system software. Dito sa sample na to, kasi luma na yung book, Windows 98. Pero ngayon, ang OS ngayon na pang Windows na pinakabago na is Windows 10. Okay? Getting help. So, page 5 naman tayo. There are many ways to get help when using new hardware and software. So, documentation. Hardware and software should include documentation that tells you how to set up and use the product. Many software packages also come with a built-in help feature. You can also check local bookstores for manuals with detailed step-by-step instructions. So, may mga manual yan. Dati na nakita pa ako nung college kami ng na manual na MS Office. So, book talaga naka-print. So, minsan makakapal ng book yan. Pero ngayon, meron din na built-in na na help feature. Nandun yung mga detailed step-by-step instructions to minimize the cost din. Pero dati talaga, lalo sa States, kompleto sila pag sa mga manual eh. Tapos pag sa mga phone naman, makikita din natin ganun. Pag bago tayong bili na phone, di ba, merong mga manual makikita natin. Ayun, isa pang tawag sa manual na instructions manual. Okay. Sabi din dito, call the experts. Paano naman yun? If you have questions about setting up or using new hardware or software, try calling the store where you purchase the product. Okay yan, ganyan. Kasi uso yan, lagi silang may customer support. Parang contact center, call center, ganun. Parang dito naman, ganun din yung mga nag-work sa call center pag may mga account. May sinupportahan sila, kunwari DSL account, then may supported sila na AT&T or iba pang telecommunications company, then sinusupport nila yung mga customers, clients na foreigners, mostly mga westerners yun. So pag may mga questions yun, sila yung bahalang mag-answer. So ito yun, mga Pinoy yun. So ganun din yung isa pang bansa na sumusupport sa ganyan, bawat mga Indian naman. Okay.
Classes. So, colleges and computer stores often offer computer courses. Many communities also have computer clubs where you can ask questions and exchange ideas. So, yan lang naman yung sinasabi dito sa book natin. So, maganda tong book na to eh. Kita nyo, may description, may parang caption, tapos may photo na ina-express ng photo yung yung makikita rin sa caption. How computer works o how computers work. Ito maganda to mabasa niyo to, tong book na to, yung kagandahan nito is dito rin ako nag-start matuto ng mga parts about hardware, desktop, specifically. Then kasi detailed nagandahan din ako sa drawing niya. And then yung halimbawa dun lang sa mga pangkaraniwang book na pang computer, ang advantage nito is makikita mo yung actual picture ng mga parts na sinasabi. And then easy to digest din yung mga English words na ginamit. So layman's term, student friendly din. So gusto ko siyang share sa inyo. So dito, ito nga sabi, how computers work. A computer collects, processes, stores and outputs information. Ang computer merong input. Ano ibig sabihin pag merong input? An input device lets you communicate with a computer. You can use input devices to enter information and issue commands. A keyboard, mouse, and joystick are input devices. So, input yung pinangalan sa mga device nga na pinapayagan tayo na makapag-communicate sa computer. Pwede tayo mag-enter ng information. Pwede rin tayo mag-issue ng commands. Yan ang pinoprovide sa atin ng input. So, keyboard, magta-type tayo ng mga documents, ng letters, ng commands. May ini-edit tayo sa Word. Mouse, yun, magkiklik tayo, left click, right click, then may perform tayo ng command. Pag sa games, magagamit din yung mouse. Joystick, input din. So, ito yung mga sample ng input devices na sinasabi sa book na to. Joystick, meron ding type ng gamepad na USB type, parang ang shape niya is pang PlayStation na joystick or kaya pang Xbox na joysticks. Process. The central processing unit, CPU, is the main chip in a computer. The CPU processes instructions, performs calculations, and manages the flow of information through a computer system. The CPU communicates with input, output, and storage devices to perform tasks. So, central processing unit. Ito yung yung brain ng computer Ito yung nagpe-perform ng instructions. Okay, nakikipag-communicate to, nakikipag-usap to sa input, sa output, and then storage devices para makapag-perform ng task. Dito, ang makikita natin is Pentium 2, slot type pa na processor. So, nagkaroon, yung una kong computer, Pentium 3. Ganito yung cartridge, slot type. So, parang cartridge ng ng NES, Nintendo Entertainment System, o kaya SNES. Yan, basta cartridge siya, cartridge slot, para ding Nintendo 64, yan. Gawa ng Intel. Tapos 550 MHz, Pentium 3, 550 MHz, yan yung unang CPU ng desktop ko nun. Tagal na nun, 2004. Then, late part ng 2004, mga third quarter yun. Tapos, aral na. Basa ng book, aral din. Tapos yun nga, nakapasok sa nung 2005, nakapasok sa isang IT-related industry na company. So, ganda kasi mas maayos na mapag-aaralan mo pag hawak mo siya personally. Meron ka ng isang bagay, computer. Marami kang matututunan pag halimbawa actual, nabubuksan mo na siya, natutuklasan mo siya, na-explore mo siya, na-apply mo yung mga nababasa mo sa book So, ngayon mura na lang naman yan, class, mga desktop computers. So, merong 2,000. Dati meron pa ako nakita na computer technician trade na 1,000 lang. So, na yun, Core 2 Duo.
Desktop CPU, 2 GB RAM. Yun. Lenovo pa. Branded pa na Lenovo. Store. Storage device reads and records information on storage media. The computer uses information stored on the storage media to perform tasks. Popular examples of storage devices include hard drive, floppy drive, CD recordable drive, and tape drive. Dito sa Pilipinas, wala nang masyado ng tape drive eh. Una kasi na-develop yun eh. Yun nga, sa States, meron pa silang sinasabi na zip drive. Then, take note dito sa picture yan, makikita nyo. Yung kulay, pabilog na parang red-orange, yan yung CD recordable drive. Tape drive nandun sa may bandang taas niya na bandang left side, and then sa taas niya na bandang right side yung floppy drive na 3.5. Yung laptop ko ngayon merong ganyan eh, 3.5 na floppy drive. Tapos to zip drive pa to eh, yung ako parang kulay brown, and then yung nasa may left side, ito yung DVD writer, CD recordable drive. Yung kulay red-orange, yan yung CD-ROM. Or pwede ring DVD-ROM. DVD-ROM yan. Yung mga blank disk. Output. An output device lets a computer communicate with you. These devices display information on a screen, create printed copies, or generate sound. A monitor, printer, and speakers are output devices. Ito naman, yung output naman, yung computer naman yung nakakapag-communicate sa ating mga user. So, yung mga device na to, yung output na to, pwede mag-display ng information. Bawa, dito sa screen. So, makikita natin na output device dito, CRT type ng screen, cathode ray tube pa. So, pwede mag-create din to ng yung mga output device ng printed copies, or pwede mag-generate ng sound. So, dito may sample ng speaker, and then meron ding sample ng printer. Ito, yung printer na makikita nyo dito, laser printer to pag mga ganitong type. So, may mga toner to, instead of yung ink. Toner ink yung tawag kasi yung mga desk jet, inkjet na gamit, inkjet na ink ang gamit nun eh. Page 7 naman tayo, anong pinapakita dito? Bytes. So, take note kung ano yung naka-drawing class, pansinin natin may parang book. Isang buong bookshelf. Sa taas niya may nakalagay na word na in all caps na library. Sabi dito, bytes are used to measure the amount of information a device can store. Byte, ang sabi, 1 byte is 1 character. A character can be a number, letter, or symbol. So, isang byte, isang character. Yung character, number na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yan. Letter A, B, C, D hanggang Z, di ba? Or symbol, yung mga symbol, asterisk, ampersand, sharp symbol, dollar symbol, percent symbol, yan. Yan yung byte. Tinutukoy niyan, 1 byte is 1 character. Tapos ang 1 byte, ang spelling is B-Y-T-E. 1 byte consists of 8 bits, binary digits. So, bits is shortcut for binary digits. 8 bits. Pag yung mga 1 saka 0 nakaayusan nun, 8 ganun. So, yung sinasabi na ASCII, American is for ASCII key, ASCII. So yung a bit is the smallest unit of information a computer can process. So, series of 1s at zeros yan. So, take note dito sa drawing. Ayan, yung byte na parang naka-encircle tong yung letter L. Tinutukoy niya isang letter yan. Isang character yan. Tapos yan daw yung isang byte. Kilobyte, saan nakaturo naman yung yung description ng kilobyte? Dun sa papel na typewriting na nasa ibabaw ng desk. Okay, kulay red yung panturo na na yun, kulay red yung ginamit na panturo dun na
na line. So, kilobyte, ano naman daw yun? 1 kilobyte is 1,024 characters. So, ang dami na, no? 1,000. 1,024. 1,024 characters. This is approximately equal to one page of double space text. So, kung nag-text ka na, na double space ang, na text, one page nun. Yun ang 1 kilobyte. Ang megabyte, saan naman naka-describe or yung tinuturo dito sa book na to. Nung red line, pansinin natin. 1 megabyte, ang symbol naman niya is capital letter MB. 1 megabyte is 1,048,576 characters. This is approximately equal to one book. So, isang libro na. Megabyte na eh. Okay? Para kasing pwede natin sabihin na equal kasi yung pinaka hindi yan approximate yung exact value 1,048,576 characters. So pwede natin sabihin na pag megabyte 1 million bytes yung kilobyte 1,000 bytes So talagang approximately equal to one book yan. Kasi sa 1 million ilang thousand nang meron sa 1 milyon, di ba? 1,000 1,000. So, 1,000 kilobyte yun. 1 kilobyte isang buong double space text na papel na. So, may 1,000 pages ka nun. Yun ang 1 megabyte. Isang libro nga yun, di ba? So, kung puro ang mga libro, novel, wala naman masyadong illustration sa drawing sa loob nun, walang images. So, puro mga book lang. Talaga yung mga book na uso dati sa library, mga textbook, ganun. Megabyte. So, ang laki na pala ng megabyte. Isang libro na. Ayun, sobrang laki. Malaki na pala siya. Isang libro na yung katumbas ng isang 1 megabyte. Puro naman mga letters yun, di ba? Walang mga malalaking pictures. Gigabyte. Ano naman ibig sabihin ng gigabyte? So, dito, symbol is GB, capital letter. 1 gigabyte is 1,73,741,824 characters. This is approximately equal to a shelf of books in a library. 1,000 milyon, 1 bilyon. Yun, parang yun ang gustong sabihin Okay? Ito naman, terabyte, capital letter na T sa B. Ano naman sinasabi dito? 1 terabyte is 1,000,909,511,627,776 characters. This is approximately equal to an entire library of books. So, isang library ng books, 1 terabyte. 1 terabyte na yung tinutukoy. Tapos take note, balik tayo dun sa gigabyte. Approximately equal to a shelf of books in a library. 1 gigabyte, di ba? Yung mga flash drive natin, gaano kalalaki yan? Common na yung 8 gigabyte ngayon, di ba? Tapos meron kayo 16 gigabyte, yung iba 32 gigabyte pa. Take note, yung iba micro SD pa, hindi pa flash drive. Talaga na USB drive, di ba? Micro SD, ang ka-size nun, kasya sa yung kuko natin sa thumbnail natin Pag pinatong mo na ganun, kasya. So, imagine, yung kuko natin, yung ganyang space, kasya, 8 gigabyte, di ba? 8 shelf ng library. Kasya, 8 shelf ng books pag pinrint lahat yun, di ba? Kung puro books ang lahat laman nun, di ba? So, na-store yun, digitize yun. Ang galing, sobra. So, yung information na pwedeng may store, di ba? Pag naka-digitize na siya. Hindi pa siya napiprint nun, di ba? Pero pag pinrint mo siya, yung information na katumbas nun, gigabyte na libro di ba? Shelf of books, yun ang katumbas niya.